Hello guys! So mahilig ka din ba sa peach mango pie ng Jollibee? If oo, is perfect din sa iyo ang meriendang ito. So instead na peach mango pie is gawin natin siyang peach mango lumpia. So pag ganito yung ginawa natin is talagang namang mas madali siyang gawin, mas mura at mas madami tayong magagawa. So mas madami din tayong makakain. Kasi kasing sarap lang din naman siya ng peach mango pie na nabibili natin sa Jollibee. So, yung pinaka-importanting ingredients lang naman itong ating merienda is yung mangga at saka yung peach. Ayan, so gagamit lang po tayo ng canned peach since wala naman po tayong mabibili na fresh peach dito sa atin. Ayan, so yung mangga natin is kailangan lang natin yang scrape gamit ng kutsara. Ayan, ganyan yung kanyang magiging itsura. Maganda pa ganyan. And then, ganito yung laman ng peach natin sa can. So, ang gagawin natin is gagayatin lang natin yan ng maliliit at maninipis. Ayan, so ganyan lang yung kanyang magiging itsura. So, yung peach mango filling lang naman yung pinaka-importanting recipe nitong ating merienda, guys. So, yung gagawin natin is paghahaluin lang natin yung ating peach at yung ating mangga. Ayan. So, imekos-mekos lang natin yan ng madalian. Lagyan natin ng kaunting salt and then sugar. So, white or brown sugar pwede. Kahit anong available pwede na yan. And then, mag-add lang po tayo dyan ng water. Ayan. So, 1 cup of water lang po itong aking nilagay. Ayan. Then, i-mix-mix natin siya ng mabuti. At pag na-mix na nga is, pwede na siya nating ilagay sa ating apoy. So, medium heat lang ito, guys. At i-mekos-mekos lang natin ng mabuti. Hanggang sa tuluyang mag-combine at matunaw na yung asukal na nilagay natin. So pagkatapos nating mamekos-mekos ng bahagya, guys, is pwede na natin siyang takpan and then kailangan natin itong pakuluin ng mabuti. So after ilang minutes is ganyan na yung kanyang magiging itsura. Of course, kailangan pa rin natin siyang imekos-mekos ng mabuti. So yung gagawin natin, guys, is pakukuluin lang natin to ng talagang bonggang-bonggang pagpapakulo hanggang sa lumambot na yung peach na ginayat-gayat natin. So mas maganda talaga pag malambot na malambot siya para mas masarap siyang ilagay na filling doon sa ating lumpia wrapper. So, depende sa dami ng niluluto nyo yung tagal ng inyong pagpapakulo. Siyempre, huwag nyo ding hayaan na talagang matunaw na matunaw siya kasi hindi naman maganda pag talagang super naging liquid na yung ating filling. Ayan. And if napadami nyo nga yung tubig na nilagay nyo is pwede kayong maglagay ng slurry para sa pagpapalapot nito sa kanya. So, ayan. Medyo naparami nga yung tubig na nalagay ko kaya nilagyan ko ng slurry para talagang lumapot siya ng bongga. So, okay na sa akin yung consistency na ganyan ng ating peach at saka mango. So, malambot na po siya. So, for me is perfect na siyang ilagay na filling. Ayan. So, inalo-halo ko lang yan ng bongga. And then, pinatay ko na din yung apoy. And then, inilagay ko muna siya sa ref. Pinalamig ko siya bago ko siya kinuha at inilagay dun sa ating lumpia wrapper. Ayan. So, after ng around 3 hours na nilagay ko siya dun sa ref, is gagamitin ko na yung ating peach mango para gawing filling dito sa ating lumpia wrapper. So, ganyan lang naman siya, guys. I-roll mo lang siya na parang lumpia. So, yung ginawa ko is double na lumpia wrapper yung ginamit ko kasi parang ang pangit ng lumpia wrapper na nabili ko. Talagang sobrang nipis at ang daling mapunit. Pero mas magandang gamitin dito is yung lumpia wrapper na nabibili sa mga supermarket. Yung square, yung kanyang shape kasi talagang perfect na gamitin yun para sa ganitong klase ng lumpia. So, hindi ko alam kung lumpia ba ito or turon, hindi ko rin alam kung ano yung difference, pero pareho pa rin naman yun, pwede pa rin. Ayan, so actually guys, maganda pa rin naman yung ganitong klaseng lumpia wrapper. Just make sure na ma-double nyo siya para mas maganda yung kanyang kinalabasan pag niluto na. And after ko ngang marap lahat yun, is nilagay ko siya dito sa mga container na ganito para pag magluto kami is kukuha lang kami ng isang tub. So ilalagay muna natin ito, guys, sa freezer kasi para mas maganda siyang lutuin. So mas maganda if overnight siya sa freezer para mas maganda talaga yung kanyang tigas pag niluto natin siya kinabukasan. Ayan, so kinabukasan nga is nagpainit ako ng mantika, ayan. And then ganyan yung kanyang magiging itsura pag nalagay mo na siya sa freezer. So talagang medyo titigas na siya. Medyo na-flatten nga siya kasi parang na-press siya nung takip nung container na pinaglagyan ko. But okay pa rin naman yan. So ayan, pag mainit na yung mantika is pwede na natin siyang prituhin, guys. So medium lang din yung apoy para hindi naman siya masunog agad. And then ganyan lang, kukunin mo na siya pag naluto na. So same way lang ng pagpiprito ng kahit anong lumpia na meron tayo, ayan. So nagluto lang muna ako ng 4 pieces. So, sobrang crispy niya na, guys. Ayan. Siguro nadidinig nyo naman. At ganyan yung kanyang magiging itsura pag talagang naluto na siya. Ayan. So, madaming filling sa loob. Talagang sobrang sarap, guys. Pagbukas pa lang ng lumpia, talagang amoy na amoy mo na yung peach mango na filling. Talagang sobrang bango. At saka, pag may sobra yung filling na ginawa mo, pwede mo siyang gawing sauce. Pwede mo siyang i-puree para maging sauce. So, ganyan yung kanyang magiging itsura. Sobrang sarap. Actually, parang mas masarap ito sa peach mango pie ng Jollibee. Ayan. So, talagang masarap siya, guys. If may time ka, subukan mo. Thank you. Bye-bye.